Madalas na targetin ng mga mapansamantala ang mga OFW. Kaya may bagong kasunduang nilagdaan para paigtingin pa ang pagprotekta sa kanila laban sa mga scammer. At nakatutok si Mariz Umali. Setyembre noong nakaraang taon nang hulihin ng Manila Police District ang Cameroonian national na si John Madison Salifo na nanloko raw ng OFW. Sumbong ng biktima, kinaibigan siya ng dayuhan sa social media at inengganyong palalaguin ang hawak niyang yen. Mahigit 3 million yen na katumbas ng 1.3 million pesos ang tinangay sa kanya ng suspect. Isa lamang si Gemma sa napakaraming OFW na nabibiktima ng iba't ibang klase ng scam, lalo na sa pagsulong ng teknolohiya. Dati ay illegal recruitment lang, pero ngayon lumawig na sa human trafficking, lumawig na sa investment scams, consumer fraud. Lilinlangin sila para lang makataga ng pera and of course to drain their hard-earned income and resources. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Sa laking halaga na pumapasok, maraming butas na pwedeng pagsamantalahan ang ating mga kababayan. Para matutukan ang cyber safety ng mga OFW, pumirma ang Department of Migrant Workers at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng Memorandum of Understanding. Maaaring magsumbong ang mga na-scam na OFW sa Hotline 1326 at pwede ring iscan ang QR code para makausap ang kanilang agents 24/7. Pinasubukan kong tawagan ng hotline at sa loob ng 1 hanggang 2 minuto, Yes, hello sir. Narinig niyo po ako? may sumagot ng agent sa kabilang linya. Ito yung Interagency Response Center ng CICC. Dito tinatanggap ang lahat ng reklamo na may kaugnayan sa cybercrime o yung lahat ng tumatawag sa Hotline 1326. Mula rito, i-assess kung saan cybercrime division ipadadala para agad na maimbestigahan. Nakapaloob din sa kasunduan na bibigyan ng advance notification at pre-departure orientation ang mga OFW bago umalis. Mag-iikot din daw sila sa mga liblib na puok para maturuan ang mga residente, lalo't yung mga walang access sa internet daw ang madalas mabiktima. Nagpaalala naman ang 2 ahensya sa mga OFW na mag-ingat sa love scam lalo't papalapit na ang araw ng mga puso. May mga paalala naman ng mga otoridad para maiwasang ma-scam. Lilitaw yung scammer na incognito, yan, online, hindi nakikitang muka. Ang pangalang gagamitin ay pangkaraniwan. Kung magkita man, eto na, ay yung pala sa fast food, sa mall, hindi sa opisina ng isang recruiter na lisensyado ng DMW. And then, yung ang sasabihin, ito, pinakahuli at pinakatampok sa tingin ko, naniningil ng pera. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.